Gabi guys, biyahe ako natanggal yung lock ito yung lock. Yan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Are you ready? Hello guys, welcome back to my channel. This is Melvin TV. Gabi guys, biyahe ako natanggal yung lock ito yung lock. Yan. Tanggal tapos siyempre kumalas na rin yung sprocket, engine sprocket. Yan. Kaya tuloy nagpapahila ako kay Milax mula Pamayan ng Maliksi hanggang Vilmon. So since na rin yung sprocket dito, palit na lahat guys, isang set na. Yan, kadena saka rear sprocket. Ayan. Rear sprocket. Palit tayo guys. So ayan na siya guys. Grabe guys. Yung sprocket na sa likod guys, hindi pa naman gaanong tumba yung pin, kaso lang pagka ganito kasi nagpapalit na talaga ako lahat. Kasi pagka isa lang ang pinalitan mo dyan, halimbawa kadena, nako, walang kwenta. Yung kadena niya okay pa naman guys. Ayan yan, pwede pa yan, pati yung lock nya. So kailangan ko rin na magpalit talaga lahat, kasi wala rin naman kwenta kung isa lang ang palitan mo dyan. So ayan yung kadena guys. So DID 120 lang ang haba niyan guys, sakto lang 120. Tapos yung sprocket niya sa engine 14. Wala kasi akong mahanap na iba 14. Meron original doon pero ayaw ko yung dalawa ang butas kasi hindi yun pang PTX. Ito yung sprocket sa likod guys, 47. Wala akong mahanap na iba. Ang gusto ko sana is 48 kaso wala kaya ayan na lang, 47. So yan nga pala yung lock. Yung lock pala hindi kasi yan guys, nagbili naman ako ulit. Yung tornilyo yan sa engine sprocket yan guys. So ayan, simula na tayong magbaklas. Yan baklas portion na tayo yan guys, para mapalitan na. Hirap talaga pagka guys, kahit minor lang na mga troubleshoot di natin alam, gagastos pa tayo magbayad ng gagawa, kaya tayo na lang ang gagawa ng paraan guys, kasi iwas sa dagdag gastos. Ayan, pinakalas ko muna yung tornilyo sa ehe guys para magpalit na tayo ng sprocket. Ayan na, laglag na yung spacer. rubber damper.
ito na ngayon guys, yan yung mahirap na part, yung pagtatanggal ng tornilyo dyan sa sprocket. Kasi ang mga original kasi na tornilyo guys sa sprocket, ang ulo nasa labas. Ang problema yan, tulad yan, hirap tanggalin yan guys kasi yung ulo ng tornilyo na yan manipis yan guys. Kaya ang ginagawa ko dyan, hindi nga yan matanggal. Ang ginagawa ko dyan, kumuha ako ng kapiraso na square bar, winildingan ko yung ulo, yun, tanggal. Kaya yan, tanggal na. So ngayon ang gagawin ko, dahil yun nga manipis yung ulo nung 17 na tornilyo, yan, ang gagawin ko dyan is binaliktad ko guys, binaliktad ko yung tornilyo. So 'di ba may welding na yun sa ulo na na square bar, babaliktarin ko siya ngayon, doon ko siya ilagay sa loob. So kibali ang nut na dito na sa labas para mas madali. Di ba? So ganyan lagi ang ginagawa ko sa lahat ng hawak kong motor guys, para di siya mahirap tanggalin kapag nagpalit ng sprocket. Kasi nga nasa loob na yung ulo. So since malaki yung ulo nga, 17, so ang ginagawa ko, ginagrinderan ko yung ulo para saktong-sakto doon sa butas sa loob ng anong tawag yan, yung naghahawak ng sprocket. Kaya yun ang ginagawa ko guys. Ayan. Pasukan kasi ng pinag-weldingan ko. Hindi ko na pinakita yung pag-welding ko guys kasi na yung camera ko. So diretso na siya. May welding na yung mga ulo na yan. Ayun nga, tinesting ko uli yung tornilyo yan Yan, makapal na yung ulo, mayroon ng welding yan na kasi square bar. Yan di ba pag ganon yung original, pag ganon patusok yung tornilyo, ganyan patusok. So instead na ganyan patusok, ang ginagawa ko ay babaliktarin ko ngayon. Yan, babaliktarin. Yan, katulad nyan. Yan na yung ulo ang nasa loob. So since malapad yung ulo, kumuha ko ng grinder para grinderan ang bawat gilid. Katulad niyan. Kasi may butas yan dyan sa lagayan ng buhay. Para ma-shoot talaga eksakto yung ulo doon sa para pag hinigpitan mo sa labas, di siya iikot. So grinderan ko yung gilid. Parang hinahasa lang naman, kunti lang naman. Yan. Kunting hasa lang bawat gilid. Para kasyang-kasya dyan sa butas. Pero may na yan guys, may square bar na yan sa ulo. Hindi na siya basta-basta na
Kasi yan ang hirap talaga madalas sa sprocket na ang tornilyo ay patusok. Kasi okay sana kung makapal yung ulo. Ang problema nga manipis, dumudulas yung mga tools na okay lang kung may power tools ka. Kaso mano-mano lang, kaya ganon. So, dito na tayo sa mas mabilis, mas madali. Di ba? Yan. Pagka medyo mahigpit, hinahasa ko ulit. So, gibali ganyan na siya, guys. Nasa labas na yung tornilyuhan. Ayan. So, ganun na ang mangyayari dyan. Sa labas ng nut. Sa loob ang bolt, sa labas ang nut. Ayan. Di ba napakadali? Pag nagtanggal kabit ka. At saka isa pa, guys, if in case na lumuwag, pag in case na lumuwag yan, guys, yung ganyang style, nut lang ang malalaglag. Hindi katulad nung nasa labas ang ulo ng tornilyo. Pag lumuwag siya, guys, yun, naaapektuhan na babaluktot yung tornilyo dahil sumasayad sa swing arm. Di ba? Mas malaki ang advantage. Hindi katulad niyan, pag lumuwag ang tornilyo, nut lang ang malalaglag, yung bolt hindi lumuluwa. Kasi nasa loob siya eh. So, di ba? Napakalaking advantage. Yan. 4 na tornilyo yan, guys. So, yan ang kagandahan dyan. Kadalasan nakikita ko kapag lumuwag yung tornilyo, pag tingin mo, nako, baluktot na yung tornilyo dahil sumasabit nga sa swing arms. May tendency pang masisira yung buha mo at saka yung swing arm, kinakayod. Kaya ganyan ang ginawa ko, guys. Laging ganyan ginagawa ko kapag hawak kong mga tricycle. Kasi unang-una, safety siya kapag lumuwag. Pangalawa, mas madaling higpitan o luwagan yung nut na nasa labas. So, di ba? So, yan. Pangilan na ba yan? Pangatlo. Ay, 4 na. Yan. So, ayan. Saka ko ngayon ilalagay yung lock plate. Yan. Saka ngayon yung tornilyo, yung nut. Di ba? Mas madali higpitan, mas madali luwagan. Kasi nga ang nut niya kasi is makapal. So, kadalasan kasi ng bolt niya puro talaga manipis ang ulo. Bating na yung bunso. So, ayan. Kulang pa. Kasi pangit kasi pag masyadong makapal, gawa ng tutukod siya dyan sa rubber damper. So, yung tamang-tama lang, papantay lang siya ng level ng gaya ng sprocket. Kasi pag pinuwersa mo naman ng higpit, baka mabasag. Ayan. Hindi rin madali yan, guys, kasi wieldingan mo yung ulo ng tornilyo. Ayan na. Ayan na yung pang-4 na tornilyo, guys. Kulang pa. Medyo makapal-kapal pa, guys. Yan. Medyo makapal pa.
konting haka. Ayan na. O, di ba? Makapal na yung ulo kasi may square bar ba naman na di uno ang ginilding ko dyan. O, di ba? O, so, pag fit na fit yan siya, hindi na siya iikot. Di mo na kailangan kontrahin pag naghigpit ka doon sa likod. Kasi saktong-sakto lang siya sa butas eh. O, ayan na. Nut na ang nilalagay ko. Yan lang ang problema guys pagka ano talaga pagdating sa maintenance. Pagka wala ka talagang kunting kaalaman, bayad ka ng bayad sa gagawa, wala. Doon lang mapunta yung kita mo. Kaya kailangan mo rin matuto eh. Kahit mga basic lang, mga basic troubleshoot lang guys. Maliban na lang dyan sa makina, ayaw kong magdunong-dunungan dyan sa makina kasi may talagang ano dyan, nakadesignated na special thing gumagawa. So, dito lang tayo sa mga minor na troubleshoot tulad ng mga welding, gaya niyan, mga DIY ng tornilyo. So, palitan ko yan, number 13 yan guys. Numero 13 ang ginagamit ko diyan oh. Di ba? Napakadali ng maghigpit. Di katulad kanina yung pagtanggal. Naku, pahirapan 'yon. Akala nyo lang, di ko lang pinutol-putol ko lang yung video noon. Di ko talaga natanggal kahit isa. Kaya yung ginawa ko, winilding ko na lang sa ulo yung square bar. Yun, tanggal. Kaya yan. O, di ba? Napaka gandang higpitan kasi makapal kasi yung nut. Ayan yung nut doon sa loob na pa-oblong. Hindi na ako nagkuha ng iba pang nut kundi yan lang kasi okay pa naman. Napakadali, di ba? Ayos. Oh, higpit na yan. Oh, di ba? Hindi katulad nung nasa labas ang ulo. Kasi manipis nga, yun ang dahilan. Okay lang yung nasa labas kung makapal. Pero yun na nga, tulad na sinabi ko kanina, may advantage to. Kasi pag lumuwag, hindi lumalaylay ang tornilyo sa labas hanggang sa sumakayas doon sa swing arm. O, katulad niyan. Pag lumuwag yan, tornilyo lang ang malalaglag. O, dito na tayo sa pagkakabit na. Yan, pag wala ka rin diskarte dyan sa pagkakabit, mahirapan ka rin dyan. Kasi lalo na pag ikaw lang isa, wala kang alalay. Hirap din yan. Kaya ang ginagawa ko, naka-center stand tapos pinapatong ko pa sa makapal na marko para angat na angat. Kasi kung hindi mo yan ipatong, sayad na sayad yan sa sahig. Hirap ipasok. Kaya kailangan nakalutang. Yung ito, ihin niya. Yan, nahirapan din ako pagtanggal yan kanina. Gawa ng kalawang. Kaya yan, lalangisan mo na. Hirap bunutin yan kanina pagtanggal ko. Maganda yung may ganyan lang padulas. Padulas. So, ayan. Pupwesto mo na yung spacer. Kasi di pwedeng walang spacer yan. Kay gigiwang-giwang yan. So, ayan na. Kailangan nakaalalay din yung paa mo sa ilalim. Nakashoot na doon sa brake shoe. Yan. So, ang technique ko ganito.
ano ko muna yung ihi ng konti, bahagya. Yan. Yung hindi siya masyadong lilitaw doon sa kabila. Yan, ganun ang technique ko dyan. Sabay alalay sa isang paa. Ayun. So, kasi pagka ganyan nga, sinasabi nga, kahit simpleng bagay lang, kung wala ka talagang technique, mahirapan ka talaga. Kailangan talaga ng diskarte. So, ayan. Nilagay ko na yung spacer sa kabila. So, ang diskarte ko naman dyan, para hindi ako mahirapan maglagay ng spacer, yan, yung back wrench na yan yung ginagawa kong pangligwat. So, saka ngayon titirahin yung di ba? Smooth na yung pagpasok. Kasi may pandulas na may pampadulas na. So, ayan. Kailangan dandahan lang pagpukpok mo dyan, guys, kasi kapag nalihis kasi yung spacer sa gitna, matatanggal ang bearing. Dandahan lang. Ayan. So, sinasagad ko na para may adjust. Kasi 120, eksakto lang yung 120 na yun, guys, 47 by 14 ang sprocket. So, eksakto lang yung 120. Hindi na siya puputulan, hindi na rin siya dadagdagan. So, ayan. So, ang gagawin ko ngayon, bago panghigpitan yan lahat, kadena muna. Para eksakto lang talaga ang paghigpit. Adjust. Ayan. Sinasagad ko yan, guys, sa pinaka-last na adjust yan, guys. Para pag lumuwag yung kadena, medyo matagal-tagal pa bago siya putulan. Ano mo na, yung partial na higpit mo na yun, guys, para hindi gumalaw. Partial mo na yan. Hirap din talaga, guys, pagka wala kang alam, kay puro ka na lang punta sa manggagawa. Tulad yan, magkano din ang ibabayad mo niyan sa labor. Ito na. Dito na tayo sa kadena. Ano pa lang yun, partial pa lang yun ang pagkahigpit dun sa ehe. So, yung sprocket nga pala, guys, ang ginawa ko, maluwag kasi ang lock. Ang ginawa ko, doble ang lock na yan, guys. Doble. So, wala na siyang kagalaw-galaw. Kasi once na gumagalaw-galaw kasi, guys, naglalaro, ang tendency niyan, makakalbo yung ihi. Ayun, overhaul ka ng dili oras. Pagka nakalbo yung ihi, kasi yan nasa may sentro ng makina yan. Ito yung kadena na 120, guys. Yan, katulad niyan, guys. Simpleng bagay lang yan, pero simpleng bagay lang pagkabit. Akala mo napakadali, pero mahirapan ka magpalusot doon sa kung wala kang diskarte. Yan. Kung ilulus ko tulad yan, tinatry kong ilusot. Di ba? Mahirap. So, ang gagawin ko, kukuha ko ng alambre para sunduin yung kadena. Ayan, sunduin. Galing ng term. Susunduin si kadena. Saka ngayon nahatak at saka ibaluktot ang dulo para mahatak. Diba? Kasi nagpakahirap ako magdukot-dukot doon. Mayroon namang madali. So, lahat ng bagay talaga, guys, na kahit sabihin mong simple lang ang paraan, may diskarte pa rin yan para mas madali. Yan, tulad yan, di ba? Smooth na smooth yung paghatak mo. Wala ka ng sakit sa ulo. Yan, eksakto lang yan, guys. So, 120.
So, may kunting adjust lang. So, hindi ko na pwedeng putulan yan. Gawa ng hindi na rin siya aabot pagka pinutol. Mas malaking bagay yan guys, yung may roller dyan, yung sa gilid na yan, kulay pula. Kasi kahit luwag na yung kadena mo, wala kang pangamba na makalas kasi siya yung nag-a-adjust naghihigpit. Ang problema niyan guys, yung roller ko nawalaglag kasi hindi masyadong nahigpitan. Kaya tuloy order pa ako ng roller niya. Ayan. O di ba? Sakto-sakto lang yung 120. Nakabit na ngayon yung lock. Yung pahirap din yung lock na yan eh. Kaya lang, may mga para-paraan talaga para paano mapabilis. Ayan. Bago na yan lahat guys. Engine sprocket, rear sprocket, kadena, lock, tsaka yung tornilyo sa engine sprocket. Yan. Bago na yan. So, alam mo magkano nagastos sa araw na yan? 1,300 lang naman. Kulang pa yung kinita kagabi. O, ganun talaga guys. Pagdating sa maintenance. Kaya, hirap din talaga. Yan. 1,000, kibali 1,200 something kasi guys. Kaya, 1,300 na. Yung kalalabasan. Lalo na kung hindi ako bumili doon sa wholesale. Yan, saka ko ngayon higpitan guys. I-adjust mo na yung adjuster. Pagka iba kasi ang adjust guys sa kadena ng tricycle kaysa single. Kapag tricycle kasi guys, medyo higpit-higpit ng konti yung kadena gawa ng siyempre mabigat ang katawan yan eh. May sidecar pa eh. Hindi katulad ng single na medyo laylay lang ng konti, okay na. Ito kasi sa tricycle kailangan medyo higpit-higpit muna yung kadena. Yung sa single ganyan, okay na yan eh, yung laylay na yan. Kaso hindi yan obra pagka tricycle. Mabilis lang yan, ilang araw lang yan, kalas na yan. So, kailangan niya ng medyo higpit ng konti. Ayan o, kita nyo naman kung paano humigpit. Ayan, maluwag pa yan. Kasi nga, may dala-dala siyang sidecar. Hindi pwedeng lamya-lamya. Yan. O, diba? Mahigpit ng konti, hindi naman masyado. Yung normal lang. Yung tipong nagpe-prewheeling lang. Yan. So, saka ngayon, kasi okay na, saka ngayon higpitan ng maigi yung ihi. Yan. Kailangan kasi dyan mahigpit yung ihi guys para hindi siya nahihila. Kaya yun ang madalas mabilis na lumaylay yung kadena. Gawa ng pag dumaan ka sa hams, medyo napupwersa talaga ang batak. Kaya mabilis lumuwag ang kadena pagdating dyan sa mga lubak-lubak, sa mga hams. Yung tipong puwersa ang ahon. Yan ang nakakaluwag.
Ayan, kailangan yan talaga sa ehe, mahigpit na mahigpit. Kasi di naman gaanong bursado yung adjuster eh. Nahahaltak niya talaga yan. Ang adjuster, pang ano lang talaga yan. Alalay. Ayan. Saka mo ngayon higpitan yung adjuster. Pag mahigpit na yung ihi, saka mo na higpitan uli yung adjuster at saka yung nut dyan sa adjuster na nagtutulak doon sa adjuster. Ayan. So, ayan, ang ano na, yung brake rod na guys, ang ikakabit ko. Sa preno na yan. So, tingtiis na lang, matatapos na yan. Ganun talaga guys, kailangan natin ng ano. Shout out nga sa lahat ng nandyan sa Pabiltuda. Maraming salamat sa inyo. Ayan. So, okay na. Higpitan na lang yung kadena, yung brake kung masyadong mababa, malalim o mababa, ganun lang yun. O, diba? Okay na guys. Sakto lang yan guys kapag tricycle, yung higpit ng kadena. Kasi nga mabigat ang sidecar. Eh kung single, medyo maluwag-luwag dyan. Okay na. Ayos na yan guys. Lumalaban na yan ang hatakan. Kabit muna natin yung cover ng engine. Engine. Yan. So, ayan guys. Hanggang sa muli kong vlog. Ito si Melvin TV guys ay nagsasabi, nag-iiwan ng katagang anumang kalagayan ng buhay mo, mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala, bakla, tomboy, babae, lalaki, palaging tandaan guys, business is the best. So, hanggang sa muli guys. Pansamantala muna tayong mag-signing off. So, abangan na naman ang susunod kong mga vlogs. So, dito muna tayo guys. Hindi muna tayo nakakalayo dahil sa busy mode ang ano natin, ang person. Busy-busyhan mode ang person natin dahil hanggang ngayon guys di pa tayo nakaka-recover ng mula noong pandemic. So napakalaki talaga ng pinsala ng pandemic. Ayan. So maraming salamat sa mga nagtangkilik sa aking video. Bago ka umalis sa aking video guys, mag-subscribe muna kayo. I-click ang notification bell at saka share, like. Huwag kalimutan din ang aking mga account sa TikTok, sa Facebook at saka sa Wavefall. Salamat guys. Bye-bye. See you on my next vlog. Milven TV. Subscribe, Like. share. Yoka Artiansa Remix.